O mga kababayan, panoorin niyo po itong kilos protesta, pati na yung mga artista sumama na sa mga protesta na to dahil nga hindi na nila matis yung mga pagkokorap ninyo, mga buhaya kayo. What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama mga nagnanakaw sa atin, mga alam nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Ang mga resilient tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga basto nila. Asal ka, hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag na public official, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt
na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa. O ayan, Pangulong Marcos, narinig mo yung panawagan ni Vice Ganda na kayong mga nasa gobyerno na yan, magpakulong na kayo at isama na ninyo yung mga atay at mga mata. Dahil sa pagnanakaw ninyo, ibalik nyo na yung pera ng taong bayan. Nakakahiya kayo. O mga kababayan, yung panawagan ni Vice Ganda na ibalik na yung death penalty, pabor po yan para matanggal na po yung mga kawatan na yan, yung mga crops na yan na naglalaki na yung mga tiyan nila sa kanilang mga pagnanakaw. Ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagprotesta din laban sa korupsyon sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Hindi nila umano nagustuhan ang kanyang talumpati. Live mula sa Moraita, Maynila, nagpapatrol si Dennis Dennis. Diyan din ba nagsipuntahan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo sa Menjola? Kasama ba nila o hiwalay na grupo ba ang mga nanggulo dyan kanina? Ito, Adrian, ang mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkilos protesta doon sa Liwasang Bonifacio na nagmarcha patungo dito sa may Moraita Recto. Ang target sana nila ay Menjola, pero naharang sila ng mga pulis. Kaya nagmistulang war zone ang kantong ito ng Recto at Moraita kanina dito sa Maynila matapos nang harangin ng mga pulis ang mga nagpoprotesta na nagtatangkang makalapit dito sa Menjola. Nagliparan yung mga bato, kahoy, bote at mga dumi ng tao na ibinabato ng mga kabataang lalaki dito na kanina ay may nakita pa tayo na may mga minor de edad. Sila ay kasama sa mga nagmarcha mula doon sa Liwasang Bonifacio. Ang mga kabataang ito ay pawang mga nakatakip ang mukha ng damit at ilan sa kanila ay kapansin-pansin niya na mga minor de edad pa, pero talagang palaban ang mga ito kanina. May mga inabutan pa mga pulis at dinampot, pero talagang nagpupumigla pa sila. May mga pagkakataon na napapaatras yung mga kabataan, pero kapag nakakuha ng tiyempo ay babanat na naman ng paghahagis ng mga bato at bote. Kaya kanina ay talagang hindi matapos-tapos yung girian sa pagitan ng dalawang grupo. Pinagsisira rin ng mga kabataan ang mga billboard na sa Center Island nitong Recto Avenue. Parang riot na ang nangyari kanina na halos isang oras din ang itinagal. Nagsulog din ang mga kabataan ng mga kahoy sa gitna ng Recto. Kasabay ng isa pang protesta sa Luneta, linggo ng umaga ay nangalampag din niya itong mga supporter ni dating Pangulong Duterte laban naman sa korupsyon sa may Liwasang Bonifacio. At ito yung paulit-ulit nilang sinisigaw na mag-resign na ang Pangulong Marcos. Pero nang magsalita ang 79 na taong gulang na madre pabor kay Marcos,
nagalit yung mga maka-Duterte. Pinatigil siyang magsalita, inagawa ng mikropono at pinaalis sa entablado. Pero sinundan pa rin siya at halos kuyugin ng mga galit na tao. Pagka muna! Adrian pilit pang inagaw sa madre ang hawak niyang bandila ng Pilipinas kahit na nagpaliwanag ang madre, hindi siya pinakikinggan. Nakilala ang madre na si Mother Mary Flor na Missionary of the Divine Healers sa kumbento umano sa Mount Banahaw. Solo siya nagpunta sa liwasan. Alam niyo po ang turo po sa Biblia at ng pananampalataya, magmahal tayong lahat. Ba't niyo ako pinatitigil? Kaya freedom of speech. Pag po galit ang ating paiiranin, wala po tayong mariresolve. Adrian, hindi naman nasakta ng madre matapos na mailayo ng mga nagmamalasakit na mga nagpo-protesta. Dito sa ngayon, balik tayo dito. Matinding kaguluhan po yung nangyayari ngayon. Nagbabatuan yung ating mga kababayan. No? Ito mga kababayan, yung ating mga mahal na kababayan na naikipaglaban sa kontra-corruption ng ating bansa. Ito, nagsasakripisyo sila para sa pagbabago ng ating bansa. Maubos na yung tubig nila. Kanina na sinayang nilang yung ano eh. Adobo eh. Sugat!
buwaya, isang lechon buwaya at isang dambuhalang cake-inspired na buwaya. Ito nga ay bilang panawagan na rin na panagutin ang lahat ng mga nasa likod ng bilyon-bilyong insertion sa budget at gayon din ang mga manumalyang flood control projects at iba't iba pang katiwalian sa gobyerno. Kaya't merong inahanda na dambuhalang buwaya-inspired cake at totoong buwaya. Maliban dyan, meron din 100 ng mga lechong baka ang pagsasalu-saluhan ng mga nabawenyong lalahok ngayong hapon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinapatupad dito lahat ng mga civil security unit. Meron din tayong mga police at task force Davao na nakabantay sa palibot. Lahat ay dadaan sa main entrance at lalabas lamang sa exit upang masiguro na maging matiwasay at maayos ang gaganaping aktibidad ngayong hapon dito sa San Pedro Square. At ngayon nga, Pia, ay sa kasalukuyan ay nagkakaroon na ng pre-program. Meron ng mga banda na tumutugtog habang naghihintay ng ilang minuto upang opisyal na magsimula ang Pray for the Philippines program dito sa Davao City. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Ako si Argil, relator ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Argel, linawin lang namin, no? Sabi mo may nakatakdang programa. Meron bang mga nakatakdang magsalita na mula sa gobyerno, mula sa simbahan, or kaya mula sa iba't ibang pribadong grupo or civil society? Pia, hindi ko masyadong marinig ang tanong dahil nga sa ngayon ay kasalukuyang tumutugtog ang banda dito sa harapan ko. Ngunit sa ngayon, no, bilang pagpaklaro lamang, itong mga buhaya na nandito, isang cake-inspired na dambuhalang buhaya ang ihanda at isang totoong buhaya, lechon buhaya. Maliban yan sa 100 na mga lechong bakang inihanda para sa pagtitipon na ito ngayong hapon. Alright. Argel, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Ayan, tumigil yung music, Argel. Baka marinig mo kami. Kung ano ba yung inaasahan sa programa mamaya? Meron ba mga magsasalita mga politiko, taong simbahan? Yes, Pia, medyo naririnig ko na, no? Oo nga, ay inaasahan ayon sa organizers na merong mga panalangin na iaalay para sa ngayon nga, itong sitwasyon natin sa ating bansa, sa mga katiwalian, at panalangin na rin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang sana'y makauwi na siya dito sa Davao City. Inaasahan din na merong mga political speeches sa mga bisitang politiko maya-maya lang. Pia. Alam po ba natin, Argel, kung sino yung mga expected na politikong darating? Sa ngayon ay kinukumpirma pa natin ang mga expected na mga bisita na magbibigay ng kanilang mensahe. Pero sa napag-alaman natin, isa si Senator Bato de la Rosa na magbibigay ng kanyang mensahe mamaya. Pia. Alright. At police visibility, Argel, kamusta naman? Mahigpit ang pinapatupad, Pia, na seguridad dito. Meron, aside from the personnel ng Davao City Police Office, meron din tayong mga personahe mula sa Task Force Davao at ibang safety and security cluster ng Davao City. Meron din tayong mga civil security unit mula sa Public Safety and Security Office na nagtulong-tulong silang lahat upang masiguro naging maayos at matiwasay ang pagtitipon ngayong hapon dito sa lungsod ng Davao. Kayong mga buhaya dyan. Yan, lechong buhaya ay nahinda sa inyo dito sa Davao City, kaya maawa kayo. Bumitaw na kayo sa pwesto. Pauwi nyo na ating mahal na former Vice President Rodrigo Duterte dito sa bansa natin. Maawa naman kayo. Tigil nyo na yung mga pagkokorrupt ninyo. Tignan nyo na nangyayari sa bansa natin. Nakakahiya kayo. Kami yung nagrarally, kailangan nyo ang permit, pero ang pagdalagaw, walang permit! May permit ba pagdalagaw? Wala! May permit ba pagdalagaw? Wala! Kung ako ninakawan, ikaw din! Kayo din! Lahat tayo ang ninakawan! Tapos hihingan nyo kami ngayon ng permit! Walang permit sa pagdalagaw! Kami lahat ng ayos na ang nagkita namin kinukuha ng tax! Kayo din! Tapos piniprotektahan niya ang mga magnanakaw. Hingin mo ako ngayon ang permit. Susunod ako sa batas. Na ang nagpapasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw. Hindi yan. Sabihin mo sa akin ngayon violation. Wala kang masabing violation. Kasi alam ninyo, walang violation. Ang nakabiolate mismo ang gobyerno. Umaga ho sa inyong lahat. Ako ho ay nandito. Nakikisama ako sa mga bigating retired military officers, no? Nananawagan ho ako sa mga kapwa kong Pilipino. Iisa lamang po ang kulay natin, kayo manggi. Pumunta po kayo dito sa Gate 4.
Mahalaga pong marinig ang inyong boses, mahalagang makita kayo. Bakit? Ang pagbibitiw ng isang speaker, hindi ho yun accountability. Yun po ay isang panandaliang solusyon. Dahil ang kailangan nating malaman, sino ang proponent ng insertion? Gaanong kalaki ang insertion? Saang distrito linagay? At kung yun ay may proyekto o ghost projects? Ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Yan ay nang mapahalo sa gitna ng mga nagrarally. Itong isang rallyista na mula naman sa kabilang grupo. Tinututulan niya kasi, nag-react siya nung makita niya na magsalita doon sa gitna nitong mga nagrarally. Itong si Greco Bellica na dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission ng Administrasyong Duterte. At pinagalagan din itong rallyista yung pahayag o yung panawagan nitong mga grupo na ito na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon doon sa lalaki kanina na pinagtulungan o kinuyog ng mga grupo nitong United People's Initiative, hindi niya matim na pababain sa pwesto itong Pangulong Marcos Jr. kung ang makikinabang naman ay itong si Vice President Sara Duterte. Kaya doon na hinabol siya nitong mga rallyista na agad din namang napahupa ng awatin din mismo nitong kanilang mga kasamahan. Ayon kay General Romeo Pocis na lead convener nitong grupo, isa sa mga iniwasan nila yung ganitong mga insidente, no, yung mahaluan sila ng mga hindi nila kasama dito sa kanilang ipinaglalaban at pagsimulan ng kaguluhan. Ayon kay retired General Pocis, bagaman bukas sa lahat ng panawagan itong kanilang protesta, ay ginagalang din nila yung panawagan at yung damdamin ng bawat isa dahil ang common denominator daw ng protesta ngayong araw ay ang pagpapanagot sa lahat ng dawit dito sa korupsyon at matigil yung yung garapalan na korupsyon sa pamahalaan. Tinitiyak ni General Pocis na mananatiling magbabantay sila sa kanilang hanay upang maiwasan yung insidente gaya kanina. As of 2:45 PM Wedge, umabot na sa 10,000 individual yung crowd estimate ng Quezon City Police District. Dito yan sa kahabaan ng EDSA at sa kanto ng White Plains Avenue. Kanina nagmarcha yung karamihan o yung bulto ng mga rallyista mula dyan sa EDSA Shrine patungo dito sa White Plains Avenue kung saan ipinagpatuloy nila yung kanilang programa. Sa ngayon, kung makikita nyo, Wedge, dito sa aking likuran, kanya-kanya nang umaalis yung mga rallyista na nakiisa kanina doon sa programa, no? Pagkatapos yan ng malakas na buhos ng ulan. Habang yung iba naman na mga kababayan natin ay nananatili pa rin doon sa kanilang pwesto na tila pinaghandaan nila yung pag-ulan ngayong araw dahil may kanya-kanya silang bitbit na payong na panangga sa malakas na buhos ng ulan. Sa ngayon, kung makikita mo, sarado na rin itong northbound lane nitong EDSA. Kanina nadadaanan pa itong bus lane, no? Pero sa ngayon, sa makikita nyo, sarado na rin pati itong bus lane at totally sarado na sa trapiko at sa lahat ng uri ng sasakyan itong northbound ng EDSA, partikular dito sa harap ng White Plains hanggang dyan sa harap ng Gate 4 sa Campo Aguinaldo. Ito na guys, grabe yung tao dito sa EDSA, halos sarado, wala na makakadaan, no? Sa dami ng tao mga pumunta dito sa kilos protesta. At ito naman yung mga kakampi ng mga kawatan, nagmamagaling-galing. Yun po, hinila nila, pati pinatanggal na dyan sa mga tao, baka kung ano pang mangyari sa kanya. Anak ng tokwa itong taong to, paepal-epal. Castro for joining us this evening. Yes, good evening, George, at good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa ngayon. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit niyo po is planado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec. John Vic, may mga Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawi doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo.
Samantalang yung mga may lehitimo na adhikain na tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, paalis ang Pangulo sa pwesto. And is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility, given that the President stayed, hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, no po? UNGA. So, can you tell us, ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabing mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot judge. But kayo, nasa inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. Attorney, can you confirm, is the President currently in Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. Okay. But still, nandito siya at nagmamonitor. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. Sa makikita natin kung paano ba nag-perform ang mga kapulisan po natin, alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po ang mag-a-assess sa seguridad sa palasyo at this point na meron tayong political turmoil? Satisfied? Bakit? Hindi naman naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin yung maximum tolerance na gusto ng Pangulo. Nandun yung maximum tolerance but yung mga gumawa ng krimen, napa-aresto. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protesta rin na kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the President to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, noong mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga nung iba, di ba, yung mga lehitimong nagpo-protesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain ng mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, well, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Una-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga. Nung malaman niya na ganito pala kalala, yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So, nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung 2 bagyo and habagat, ibang klase to. So, kailangang imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente.
So wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno na alam na nila may ghost projects Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, pag-usapan natin na Yusek Claire, itong allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit Singson. Unang-una, alam naman natin, saan siya kumikiling ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Saan siya kumikiling? Ang susuporta niya ay ang Vice Presidente. So, number one yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa, ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat na may anomalya, paiimbestigahan yan. So, Including Ilocos Norte. Of course. So, huwag siyang manguna sa ICI. Nandiyan na po ang record sa ICI. Bahala po ang mag-imbestiga ang ICI. At baka naman nakakalimutan niya rin, marami ring projects sa Davao City na hanggang ngayon, bumabaha pa rin. Baka pwedeng i-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about ICI, Yusek Claire. Itong si Congresswoman De Lima, we talked to her yesterday and she mentioned that meron silang panukalang batas para itong i-institutionalize yung ICI at gawing magkaroon daw ito ng, may subpoena power siya pero yung contempt power daw ay maidagdag. And minimension niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the President can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak na ma-involve dito sa flood control scandal, ay baka i-dissolve niya. So, kailangan ng batas para ma-institutionalize ang ICI at magpatuloy ang kanyang trabaho. What do you think? Okay, kung maipapakita nila yung detalye ng bill na yan, hindi naman po tututol ang Pangulo. Welcome po yan dahil mas maganda po na mabigyan pa ng pangil ang ICI. At kung sasabihin na i-dissolve, nakalagay naman po maliwanag doon kung natapos na po ang kanilang trabaho. Or siguro most probably dahil EO ito, depende na po yan sa susunod na magiging presidente. Administration. Mga kababayan, itong payag ni Yusek Castro, ba't hindi naman itong babaeng to, hindi na nahihiya, ano pa rin sa posisyon, yung pinipilit pa rin yung kanyang sarili, yung mga pinagtatanggol pa rin ng kanyang amo, mga kababayan. Planado daw ang pag-atake sa Malacanang. Mahiya ka naman, Yusek Castro. Tignan mo yung nangyayari sa bansa natin, no? Nagkakagulo dahil dyan sa amo mong si Bangag. Kung hindi sana nagkaganito yung mga pinaggagawa ng mga crocs na yan, di sana walang mga nangyayaring mga kaguluhan at kilos protesta dito sa bansa natin. At ayan, tignan yung nangyayari. Maraming salamat mga kababayan. News Not Matter po. Ito po yung ating mga video na nangyari ngayong araw to na kilos protesta dito sa Trillion Rally March dito sa EDSA. Maraming salamat mga kababayan. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe ang ating videos at para naman mapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Maraming salamat po mga kababayan. God bless.